Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay 10 of Raphael. Ayan. So, napakaganda, napakasaya no, ng energy na to. You will be filled with blessings. You will be filled with joy and happiness dahil sa mga biyaya na paparating sa inyo. At yung biyayang ito could be in various areas of life. Kasama na rito yung pagdating sa inyong relationship, pagdating sa inyong pamilya, no? So masaya, no? Masaya kayo ngayon. Masaya yung pamilya ninyo, masaya kayo mismo on a personal level, at siguro talagang kahit yung mga wishes ninyo siguro nag-come to fruition na rito. Baka meron din mga wishes ang pamilya ninyo na nag-come to fruition na din, kaya masaya ang lahat, no? Kasi you are enjoying, no, life, because whatever it is that you need, whatever it is that you want, siguro ay nandito na, ini-enjoy ninyo na. Two of Michael, may decision making na kinakaharap, no, ang iba sa inyo rito. Pwedeng related ito sa pamilya, no, pwedeng related sa family, relationship, or pwedeng sa pera. Yan din na napipick up ko dyan. So, yun, hindi pa kayo makapag-desisyon. You are in the middle of, of the fork in the road, kasi you are over-analyzing, you are overthinking your situation, no? Probably ang iba sa inyo rito, hindi, baka may internal conflict, no? Hindi magkaigi yung isip at yung gusto ng ninyo, ng damdamin ninyo, ng puso ninyo. Kaya siguro you are very indecisive, no, at this time. So pag-isipan mabuti, no, what is best for you. Tune into your intuition, kasi sa mga ganyang pagkakataon, your intuition will help you, no, na maging malinaw ang inyong isipan, magkaroon kayo ng clear direction. We have two of Raphael. This is a strong bond between two people. Kung single kayo, baka meron ditong bagong love connection na mabuo. Kung kayo naman ay nasa romantic relationship na, sa ngayon, baka kayo ay merong rough patch, no, na pinagdaanan ang iba sa inyo, and maybe ngayon you are going to start fixing it. Baka mag-uusap kayo, baka aayusin nyo na, no, i-address nyo na kung ano man ang hindi ninyo napagkakaintindihan. Pwede rin dito na you are going to meet new friends, no, making new friends din ang ganap ng iba sa inyo sa ngayon. Or yun nga, bagong relationship, baka merong papasok dito ng bagong love and romantic relationship. Si 5 of Ariel, sabi dito, you need not go through your current challenges alone. Kasi nga, meron pwedeng makatulong sa inyo, diba? We are entitled for help, no, Taurus, alalahanin ninyo yan. Whenever you need help in any shape or form, don't hesitate, no, don't hesitate to ask for help, don't hesitate to reach out to someone na mapagkakatiwalaan ninyo, at kayo ay matutulungan, no, kayo ay matutulungan. Lagi at laging available sa atin ang tulong ng kahit kanino man. Yun nga lang, kailangan lang talaga natin na lumapit. We need to approach someone, diba? Para kahit tayo ay makahingi ng tulong. Okay? Negative thoughts create self-fulfilling prophecies. Kaya kung ano man yung mga negative na naiisip ninyo, as much as possible, iwasan ninyo yan, tanggalin ninyo yan, palitan ninyo ng positivity. Kasi always remember na kung anong iniisip natin, yun ang nararamdaman natin, and eventually yan ang mangyayari sa buhay natin. Yan ang magta-transpire sa ating 3D reality. Okay? Kaya kailangan natin, no, na maging positibo. Kailangan lang natin na
mag-isip, no, ng positibo at kung ano mga negativity na yan, tanggalin natin sa isip natin yan para hindi kayo mag-attract ng mga negatibong sitwasyon, ng mga negatibong experiences, ng mga negatibong bagay at mga tao. What else? We have 5 of Raphael. Ayan. So, this is a reminder para sa'yo na everything happens for a reason. Kaya, wag kayong wag kayong manghinayang, wag na kayong malungkot kung mayroong mga bagay dito na nag-unfold sa buhay ninyo na hindi paborable sa inyo or hindi ninyo gusto kasi sadyang ganun ang buhay, 'di ba? Hindi natin hawak ang lahat, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. So that's why we need to remember, no, that everything happens for a reason and everything happens in divine order and timing. 'Di ba? Kaya kahit anong pilit natin na mangyari ang isang bagay, kung hindi pa yan tama sa panahon or kung hindi yan para sa atin, hindi talaga yan dadating, hindi mangyayari. Kaya it's better to just surrender, no, to the natural ebb and flow of life. Yeah, just surrender to God, no, and the rest of your spirit team. Kasi with that, mas mapapansin ninyo na mas magiging magaan, no, ang lahat. Mas magaan ang journey, mas smooth sailing ang flow ng buhay if we are surrendering at hindi tayo nag-insist, hindi tayo nagpipilit na kung ano yung gusto natin, 'di ba? Kasi mafo-frustrate lang tayo, 'di ba? Kung ipagpipilitan natin ang gusto natin tapos hindi naman 'yun ukol, 'di ba? Na mangyari, talagang mafo-frustrate lang tayo. Kaya mas maganda na lang na i-surrender natin ang lahat, i-offer natin ang lahat, and let's just allow the destiny to unfold, no? Organically. Kasi ang importante din naman sa atin, no, na pag nagsusurrender tayo, makinig tayo sa gabay ng universe. Kasi gagabayan niya tayo, ililid niya tayo sa kung saan tayo dapat mapunta or what are the things that we need to do next. So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.